guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ay! Queen of Pentacles, stable, secured, comfortable. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, kung nakaupo ka, komportable ka nakaupo, o komportable ka sa buhay, financially, o kung basta komportable ka ngayon, no? And para bang you feel secured, safe. Mga ganito kasi Pentacle to. You feel more grounded, no? And balance as well, kasi Pentacle din to eh. Grounded, firm. Oh. Your maybe a nature lover kasi may nature dito sa likuran, no? O komportable kapag nasa outdoors ka, parang ang sarap na pakiramdam mo, you feel more relaxed and comfortable pag nasa nature ka or nasa outdoors, ganyan. Nasa outdoor. Ano pa? Ang tungkol sa'yo. Ano ang tungkol sa'yo? Queen of Cups. Meron kang hinihiling, minamanifest, o pinagpipray. Ano to? Pinagpipray mo. Hinihili, ano yun? Pinagpipray mo. Pinagpipray. Oo, pinagpipray mo, parang nagpipray ka na. Alam mo yung taimtim, yung talagang may focus ka, and emotional ka, with emotion, pa nagpray ka. Ganon. Ganon ang tungkol sa'yo. Yun ang mga ginagawa mo, pag nanalangin ka talagang with emotion, no? Ganon. You're intuitive with the Queen of Cups tungkol sa'yo, and parang buhos yung emosyon mo pag nananalangin ka. O talagang you spend time, no? Para mag-pray at taimtim yung panalangin mo. Talagang taos puso with emotion, no? Kasi may water dito eh. And hindi mo pinapakita yun sa iba pag nananalangin ka. Hindi kayong nagpapakita na nagkukunwari na makadiyos yung meron bang mga gano'n na pag nananalangin pinapakita sa ibang tao na alam yung nagkukunwari lang, pero pag siya lang mag-isa hindi naman nananalangin, pag maraming tao doon siya nananalangin na nagkukunwari na ano, may gano'n kaya iwan ko na kung may gano'n na pero ikaw ano ka, yung pag nananalangin ka nagkukulong ka or else ay sa kwarto mo, ganoon. Kasi hermit to, clarified by hermit na mag-isa ka lang, no? Mag-isa ka lang. Ayaw mo siguro yung nadidisturbo ka. Ayaw mo yung may nakakita pag nananalangin ka. Ayaw mo yung may nakatingin sa'yo. Maaring nagtatago ka sa kwarto mo, hindi nananalangin ka. O kaya ay, yung basta mag-isa ka lang, yung aloof ka, ina-isolate mo yung sarili mo pag nananalangin ka. Ganon. Ganon. Ano pa? Maybe, sensitive ba yung feelings mo ngayon? Tingnan natin kung sensitive din. Yes, sensitive din yung feelings mo ngayon. Strong ba yung personality mo ngayon? Kasi may Queen of Pentacles naman eh. Pahalang pa to eh. Parang pahalang. Upright pa to the Devil. Ay. Oo, strong naman yung personality mo. Strong daw. Pero clarified by the Devil. What's with the Devil here? Bakit yan ang lumabas? Na hopeful ka, positive ka, na extremely positive ka. Yes, extremely positive ka pati. At hindi ka nakokontrol, hindi na mamanipula ng iba
at ng devil yung isip mo. Ganun ba yan? Kung kayo lumalabas yung devil dyan. Oo. Kasi positive yung isipan mo. Very positive. Very hopeful. Hindi na mamanipula, hindi na kukontrol ng devil at ng iba yung isipan mo. Isa pa yung tinatawag na fixation. Fixation. Yan ata yung ano yung ano ba yung tawag sa sa palipad hangin sa English? Fixation ba yan? Yan na nga yun. Fixation yan. Fixation. Yung fino-focus mo yung intention mo sa tao na yan. Parang inuutusan mo. Fixation nga eh. Fixation daw yan. Naka-fixed yung isip niya sa isang tao at mayroon siyang inuutos, sinisend, sinusuyo, mga ganun ba, fixation, kung ano man yung sinesend niya o sinusuyo niya o inuutos niya, naka-fixed yung isip niya, naka-fixed sa isang tao na ginagawa niya ng palipad hangin. Ganun, fixation. Fixation yun. Pero pag i-search mo sa Google, iba yung palipad hangin eh. Iba yung English yung palipad hangin. Pero yan daw yun, no? Yan daw yung fixation na tinatawag. So, ayan. Pwede ka kasing mamanipula niyan yung isipan mo. Didiretso kasi yan sa subconscious mind mo, yung sinisend nila sa'yo. Pag ginagawan ka nila ng fixation or palipad hangin. Kaya magkaiba yan sila guys sa mga basta magkaiba yan. Magkaiba yan sa mga sa black magic. Yun ang alam ko, magkaiba yan. Kasi fixation yan siya eh. Of course, iba yan sa kulam. Iba yan siya. So, ano yung in-embody mo energy ngayon? Ito naman kasi it's so interesting kasi yung mga cards dito eh. Wow. Oh. Merong full of love na nagpuprotekta sa'yo. Liwanag na nagpuprotect sa'yo. Na light. Kasi heart eh. Oo. Meron nagpuprotekta sa'yo na nagki-care sa'yo. Nagki-care kaya pinoprotektahan ka. Yes, nagki-care sa'yo kaya pinoprotektahan ka. Liwanag yan, no? Galing sa langit. Galing sa langit yan. Yung light na yan. Oh, parang heart yan. Pinoprotektahan ka. And para bang parang nagiging sensitive yung pakiramdam mo, yung senses mo, o parang you feel the love, the care from celestial beings. Hindi. Hindi naman ganon. You feel the love from God. Hindi. You feel, parang naging sensitive, malakas yung senses mo pag gano'n. You feel every inch, parang gano'n. You feel, parang naging sensitive yung senses mo. Yan, naging sensitive yung, hindi eh. Meron to, naging malakas yung senses mo. Malakas yung senses mo. Hindi talaga guys. Parang naging sensitive na or maybe your perception din. Senses din kasi yan eh. Para bang naging sensitive. There's sensitivity. Naging malakas yung pakiramdam mo. Ganon. Pakiramdam.
ayun, naging malakas yung pakiramdam mo. Pakiramdam, yung makiramdam ka. Yung pakiramdam mo. Yun na yun, pakiramdam mo. Malakas yung pakiramdam mo. Sa mga nakasurround sa'yo, sa mga energies, malakas yung pakiramdam mo ngayon. Yan na yun. Malakas ang pakiramdam mo. Yan na yun. Ano pa? Ang malakas ang pakiramdam mo ngayon. Ang energy mo ngayon. The Mother. You are stable talaga, guys. Empress to sa ibang deck. Secured with the number 4. Kaya stable and secured, no? And komportable ka talaga ngayon sa kung ano yung ginagawa mo. Kahit nakaupo ka lang, komportable ka. Ganyan. Or you feel more connected sa nature. Ganyan, sa Mother Earth. And you're like a mother towards animals. Kasi may animals din dyan, no? Ganon ba yon? You're like a mother towards animals. Kung itrato mo sila parang anak mo, parang ganon, mapagmahal ka sa mga animals. Ayan, parang anak mo, you're like a mother towards animals. Parang ganon. Eh kung lalaki ka, you're like a father towards animals. Hindi dapat kadirian yan, guys. Dapat nga kino-commend yun, no? Yung ganon, kasi ibig sabihin you're empathetic, you're affectionate, you're a good person, you're a kind-hearted person pagka tinatrato mo na mabuti yung mga hayop, yung mga aso, pusa, ganyan, na tinatrato mo silang parang anak, ganon, kasi and they are innocent, yung mga animals na yan, like aso, pusa, innocent yan sila, guys, no? Ayan. And they deserve love, affection, and care. Yung iba na hindi diri, na tinatrato talaga silang animals na actually yung tao ay animals din eh. Nasa leksyon yun nung elementary pa. Nabilong yan sa animals, yan ang pinakamataas na uri ng animals yung tao. Yun nga lang, nasa leksyon yun dati, kasi ba yun? O, science. Ano pa ako noon? Grade 5 ata. Grade 5 ata, grade 6. Mga ganun. Basta nasa leksyon yun dati. Nung elementary pa ako, grade 5 or grade 6. Ganun. Ang tao ay animals din. Tapos, may theory pa nga na nanggaling doon yung tao sa unggoy. Ay, ganun pa. O, naalala niyo yan, ha? Ako naalala ko kasi yan eh. Kasi, mababa man yung intelligence ng mga aso, pusa, ng mga hayop sa tao. They're also creations of God. They're also a living creatures. May buhay din sila. May emosyon. Nasasaktan din sila. May feelings. They're innocent. Unlike sa mga tao na madami hindi inosente. Very cunning pa. And deceitful. Kaya yan ang ayaw ko sa mga tao na yung deceitful at mga cunning na mga tao. Yung mga totoong mga salbahe. Yung mga ganon. Pwede kasing pagbintangan nila yung iba na salbahe. Pero sila ang totoong salbahe. Ganon naman yung mayan, magaling baliktarin kanila. Yung mga evil na yan, baliktarin kanila niyan. Ganyan ang gawain ng mga yan. Kunwari ay nilansihan kanila, niloko kanila, uninakawan kanila, o in-scam kanila, o may ginawa silang evil sa'yo, deceit, scheme, ikaw ang baliktarin ng mga yan. Ikaw ay pagkikwento niyan sa iba na ganito, salbahe ka daw, no? Lalo kung nagalit ka, na ginawan ka nila ng scheme, natural, magalit ka. Ang gusto nila kasi niyan, na pag ginawan ka nila ng scheme, deceit, evil, kasamaan, ay hindi ka iimik. Pag nagalit ka, ikaw na ngayon ang masama sa kwento nila sa iba.
Parang magsisik pa sila ng justice kasi nagalit ka. Ang gusto nila ay tahimik ka lang na okay lang, ginanon ka nila. O diba? Ganyan na, mga evil yan sila guys. Mga evil yan sila. Mauti ba ako? Masalong ko mauti. Para alam nyo kung ano yung mga evil na yan. O, di ba? Para meron kayong idea. Ganon. Ano yung papasok sa buhay mo na blessings? Tingnan nga natin. May maghabol sa'yo guys. May maghabol sa'yo, may mag-take ng action at may maghabol. Hahabulin ka niya. Itong tao na parang unstable ngayon. Ungrounded. Maghabol daw siya. Naging impulsive. Hindi na mag-iisip pa na mahiya na habulin ka. Hindi na siya mag-iisip na mahiya o mag-hold back o pigilan niya yung sarili. Hindi. Maghabol siya. Ano yung energy ng person na yan na maghabol sa'yo? Na Knight of Swords. Upright ba to? Na ano kasi kamay ko eh. Mapit. Oo, upright din siya. Tinulak ko lang, di ba? Para malaglag. Ayan. Death and Rebirth. Ay, dumadaan sa transformation to ngayon. O, nasasaktan. Parang minamalas. Number 13, no? Hindi naman sa minamalas. May gumagawa ng scheme and deceit sa kanya. Meron. Ito siguro yung 10 of Cups na to. Isang pamilya. Yan ang gumagawa sa kanya ng scheme and deceit. Pero yan ang maghabol sa'yo. Merong kaya yun, parang nahirapan siya, nasasaktan. Parang dumadaan sa transformation or parang nasa loob ng tunnel yan siya eh. Parang ganun. May pinagdadaanan to ngayon. Ano yung feeling sa'yo ng person na yan na maghabol sa'yo? Bakit siya maghabol sa'yo? Maghabol eh. Nag-imagine yan sa'yo. Nag-imagine siya. Actually, feelings, no? Talagang dinidesire ka niyan. Dinidesire niya yung ma-unite kayo, no? Dalawang kamay, no? Na nagsishape ng heart, kanyan. No? Yan ang mga in-imagine niya. Parang lumilipad sa himpapawid yung isipan niya. Nag-imagine siya ng mga parang sa fairy tale. Parang gano'n na parang alam niyo naman pag sa imagination, no? Parang walang imposible. Parang mga gano'n ba? Na lumilipad sa lapaap yung isip niya. Ka-imagine na ma-unite na kayo. Gano'n. Yun kasi ang tinidesire niya eh. Ano pa? Ma-unite na kayo. Ano pang gusto niya mangyari sa inyo ng person na to na maghahabol sa'yo? Ang magtagumpay, guys. Ang maging victorious na ma-unite kayo. Siyempre, yan ang gusto niya eh. Ang ma-unite kayong dalawa. Ang magkaroon ng alignment sa inyo. Ang pagsamahin na kayo ng angel kayo. Merong sun and moon. Pagsamahin na kayo ng angel. Para bang sun and moon kayong dalawa, no, na partner, pares. Mag-opposite pero they're pair. They are balance. They are para bang katulad ng sa feminine and masculine. Parang gano'n na. Pag pinagsama ay buo. Gano'n, no? Yung sun kasi parang sumisimbolo ng sa lalaki yan eh. Masculine energy. Yung moon ay sa feminine yan siya eh. Yan. Ano ang nasa isipan ngayon ni Knight of Swords niya na maghabol sa'yo? Ano yung nasa isipan niya ngayon? Upright ba yun? Palang pa eh.
Ay, upright. Ang umiwas, ang lumayo, o ang mag-travel. Ang mag-travel, papunta sa'yo. Para bang sasakay ng bangka. Oo, ang mag-travel, papunta sa'yo. Ang lumayo sa pinanggalingan niya, and then, syempre, mag-travel o may dala pang maleta, no? Mag-travel papunta sa'yo. Dahil yun ang inuutos ng isip niya sa kanya. Hindi. Yun ang inuutos ng emosyon niya sa kanya. Ng damdamin niya, yes. Emosyon niya, ng damdamin niya. Yun ang inuutos ng emosyon niya sa kanya. Ng damdamin niya. Ayan. Ano ang next move? O possible lang, no, na next move ni Knight of Swords na yan sa'yo. Anong possible na next move niya towards you? Ano kaya yan? Nine of Pentacles in reverse. More clarification with the Nine of Pentacles in reverse here. More clarification. Yung hindi niya na kukontrolin yung sarili niya, hindi niya napipigilan yung sarili niya, yung hindi na siya maging, alam yung parang majestic yung personality na yung hindi siya magte-take na action sa iyo. So, hindi na siya ganon. Instead, maghahabol nga siya eh. Yan yung possible na gagawin niya. Maghahabol siya sa iyo na hindi niya napipigilan, hindi niya nakukontrolin yung sarili niya. Kaya niya pinipigilan niya lately or dati ay dahil sa pinapahalagaan niya yung dignity niya. Ganon. Yes. Dahil pinapahalaga niya dati or lately yung dignity niya, kaya kinokontrol niya yung sarili niya. Pero hindi niya daw kinokontrol yung sarili niya, hindi niya napipigilan. Lang yung hindi na niya mapigilan o hindi niya napipigilan yung sinisigaw o sinasabi ng emosyon niya sa kanya. Hindi na siya with the Nine of Pentacles in reverse yung masanay o yung komportable na lang siya na mag-isa siya or yung wala ka sa buhay niya. Yun. Na gagawa na to ng movement, paraan, katulad ng sa Knight of Swords dyan, na maghabol na yan sa'yo. Kasi hindi na siya masaya, hindi na niya nai-enjoy, hindi na siya komportable na wala ka sa buhay mo. Kaya hindi niya nakukontrolin pa yung sarili niya na o hindi niya napipigilan pa yung sarili niya na maghabol sa iyo para bubuo na kayo ng pamilya, para magkatuluyan na kayong dalawa, para maging masaya na siya, para maging tunay na colorful na yung buhay niya. May sense. May sense. And happy siya. Tunay na happy and contented, fulfilled, satisfied. Ano ang gusto niyang buhay kasama ka? Knight of Swords. I know the Sun. Masaya talaga kayo bilang mag-asawa. Siyempre, pag nagsama kayong dalawa, bilang mag-asawa na, no? Magsama kayo na full of happiness, bliss,
And mamahalin ka talaga niyan. You're happy together. Ma-enjoy niyo yung buhay niyo together. You're both active, energetic, bold, and daring. Successful yung inyong relationship. Ganon. Successful yung pagsasama ninyo. Very positive life. Ganon. Iniisip niya na ba ngayon na maghabol sa'yo? Yan na yung iniisip niya pati ngayon, na maghabol na siya sa'yo. Dahil, tingin niya divine timing na sa inyo? Para maghabol? Hindi naman ganon. Dahil siguro divine timing na talaga sa inyo. Dahil, na gagawin niya na ang lahat. Dahil pag divine timing na, gagawin na niya ang lahat. Para you will be together. So that you will be together. Ayan. Bakit maghahabol siya sa'yo? Ayaw niyang mawala ka ng tuluyan sa kanya. Yun na nga eh. Kasi gustong-gusto ka niya. Ayaw niya na mawala ka ng tuluyan sa kanya. And for sure, hindi na siya defensive. And, malami ba ang attracted sa'yo? Kasi meron naman na ayaw ng may nakaraan. Ayaw ng past person. Ang gusto ay new person. So, madami. Madami ang nagkakagusto sa'yo. Madami ang na-attract. Yung na-attract pala sa'yo. Yung tanong ko na, madami ang na-attract sa'yo. Na gustong magkaroon ng balance sa inyo. Wow! Na gustong makasal kayo. Kasi justice card din eh. Oo, gusto nila makasal kayo ah. Nag-ambisyon na makasal kayo. Yung mga tao na attract sa'yo. Gustong makasal sa'yo. Gustong makasal kayo. Advance yung isip. Advance yung utak. Kasi iba ayaw nila ng past person na kahit tinatanong ko kung may marami bang new person o yung madami ba, kung madami ba ang nagkakagusto sa kanya o madami ang na-attract. Ganun. Ano yung taglay mo? Personality mo? Ano meron sa'yo? Bakit sila na-attract? Yung maraming tao na yan. Anong dahilan? Ano meron ka? Dahil sa faith mo? Dahil mahilig ka manalangin? O, diba? Nanalangin ka nga. And with emotion ka pa pag nananalangin kasi nasa tubig to eh. And totoo. Sumisimula ng truth kasi itong blue eh. Totoo ka, no? Totoo yung pananampalataya mo. Hindi peke na pakita, ano ba yun? Pakita ang tao lamang. May mga ganon. Ewan ko kung may ganon ba. I think, no? Based sa observation ko, merong mga ganon na parang pakita ang tao lang yung kanilang pananampalataya. Na kunwari, nagsisimba-simba, nag-aano sa simbahan, serve mga ganon, pero yung ugali nila sa sa labas ng simbahan napakasama pala, mga ganon. O kaya, you know what, yung mamang kukulam, yung mga gumagawa ng black magic na yan, guys, nagsisimba yan sila para daw, gumana yung kanilang mga ginagawang black magic, ganyan, nagsisimba yan sila, guys, para lalong lumakas daw yung kanila. Ganun na ata yun eh. Yun ang alam ko ha. Nagsisimba yan sila para simba ata yung mga yan eh. Oh. Pero hindi mo mabibigay sa pagsisimba kung may pananampalataya ka. Yung iba, pakitang tao lang yun. Dahil ginagamit nila sa kabaluktutan nila minsan, no? Katulad ng mangkukulam. Kaya sila simba ng simba para lumakas na lumakas yung kanilang kapangyarihan na para may protection daw sila. Ewan ko, basta ganun ata yun. Yun ang alam ko, nadinig ko lang yan.
Pero ikaw, totoo ang pananampalataya mo. At para magsumisimbolo ka ng truth, katotohanan, no? Na ibig sabihin, totoo ang pananampalataya mo at totoong nadidinig ka ng God. Ayan, no? O, nakita niyo yung rays ba yan? Yung parang ganyan, yung ilaw na to, light, no? Dumidiretso sa'yo. Ayan. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng mga na-attract sa'yo? Kasi madami daw na-attract sa'yo eh. Ano nagustuhan nila sa'yo? Hindi ka nagsasayang ng panahon, kakaantay ng kung ano man yan. Ayaw mo mag-antay. O hindi ka boring? Pwede din. Yes, hindi ka boring na person. You're not a boring person. So, take only kung ano makaresonate sa inyo kasi collective reading ka naman eh. Yan, hindi ka daw boring. Para bang full of excitement yung buhay mo or adventure, mga ganon ang mga hindi boring. Para bang active. Ayaw mo yun para natingga ka, nag-aantay ng kung kailan ka mag-take ng action, yung ganun. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng mga na-attract sa'yo? Mamaya ito, tanong natin kung ano nagustuhan yun sa'yo. Full of desire ka. Desire saan? Basta full of desire. Matindi yung desire mo. Matindi yung desire mo. For wisdom, to search and acquire wisdom. Yun ba yun? Matindi yung desire mo na mag-acquire ng wisdom. Matindi ang desire mo na mag-acquire ng wisdom. At siguro marami pa. Hindi lang wisdom, no? So, ito naman maghahabol sa na person na Knight of Swords. Ano yung nagustuhan niya sa'yo? Bakit siya maghabol sa'yo? Ano nagustuhan niya sa'yo? King of water tuloy. King of water kasi empathetic ka, understanding, may puso, kind-hearted, caring, loving, affectionate, water eh. May pagka-emotional ka din, na-attach ka, siguro kung ex mo yan, na-attach ka sa kanya. Ganun ba yun? Oo, kung ex mo yan, na-attach ka sa kanya. Yun yung nagustuhan niya sa'yo. Ano ang gustong sabihin sa'yo ni Knight of Swords na person mo? Gagawin niyang lahat, no? Para lang makuha ka, mapasa kanya ka, at pupuntahan ka niya. Para mabuo na kayong dalawa. Oh my gosh. That's it. So, ito na lamang guys for collective reading.